Ay, nakakapagod ang buhay na 'to. Lagi na ako tagilis ng bahay. Nagrereklamo ka naman, Francis, sa mga gawain. Paano hindi ako magrereklamo, lagi na lang ako tagilis ng bahay. Kundi tagapagbantay ng tindahan. Tagapaglinis naman ng bahay na 'to. Deserve mo yan. Kung nakagraduate ka ng college, hindi mo nararanasan yan. Kung nag-aaral ka, ewan ko sa'yo kung pinagagawa mo sa buhay mo. Sinungaling ka, kunyari graduate ka, yun pala, hindi naman pala graduate. Yan lagi sinasabi mo sa akin, me. Kasi sisiyahan ko naman hindi ako nakagraduate ng college. Pero mo naman lagi nire-remind sa akin. Nasasaktan din ako. Nasasaktan ka sa sinasabi ko. Deserve mo. Dito ka na muna, alis ako. Saan pupunta? Pupunta ako dun sa kuya mo. Naku, sana mo makahingi ka ng pera dun kay Blandina. Sabihin mo, hindi natin sasabihin yung katotohanan. Kung sino ba yung hawak niyang anak ngayon. Tapos humingi ka ng pera, ma, para makapag-shopping naman ako. Kasi mga kaibigan ko, niyaya ako sa Mall of Asia, hindi ako makapunta kasi wala akong pera. Oo, wag kang mag-alala. Ingit ka akong pera niya kay Blandina. Hindi siya sa akin. Makabili mo lang ng bagong damit tsaka bagong makeup, ma. Ako nga wala na akong panty eh. Kaya pag nakanya ako ng pera, makakabili tayo. Basta tapusin mo yung mga gawain dito, alinisin mo itong bahay. Alis na ako. O sige, matatapusin ko yung mga gawain dito. Sana meron kang dalang swerte, ma. Ingat po kayo. Naku, sana makahingi ng pera si mama. Bayaran siya ni Blandina. Pag hindi niya binigyan si mama, ako magsisiwalat ang katotohanan pagkakalat ko. Hoy, minsan, Feli, umayos ka ha. Yung sinabi ko sa'yo, huwag na mong sasabihin kahit kanino. Mapapahamak ako niyan. Imbis na may trabaho ako, mawawalan pa. Itikin mo yung bunganga mo, basta sabi ko sa'yo ang katotohanan. Sonia! Teka, titawag ako ni Madam. Madam! Madam, nandito po ako sa baba, Madam. Sonia, lumapit ka nga, Sonia. Ay, Madam, ano po yung ipag-uutos niyo? Ba't niyo po ako tinatawag? Nasaan yung mag-asawa? Ay, naku, Madam, nandun pa sa kwarto yung mag-asawa. Hindi pa lumalabas. Mukha nga pong nag-aaway. Kanina po nandito yung dalawa. Nagbabangayan ng pabulong. Ah, talaga? Nag-aaway ng pabulong? Kaya pala hindi ko naririnig. Tignan mo nga, Sonia, yung rep kung puno pa ng mga pagkain. At ako'y mag-grocery kapag wala nang laman. Opo, Madam, i-check ko po yung rep kung may laman pa ho. Sige po. Marami pa namang laman. Ano, Sonia? Ay, Madam, nandiyan pala kayo. Marami pa bang laman yung ref? Marami pa pong laman yung rep. Yung mga sardinas ko, bilang pa ba? Ay, okay po. Bilang pa po yung sardinas. 20 pieces po pa po yung sardinas nandun po sa cabinet. Yung spam. Meron po akong nabilang doon 10. Kompleto pa pala. Basta bantayan mo yung mga dilata ko, tsaka bantayan mo si Peter, ha? Baka di natin namamalayan, kumukuha na pa ng mga dilata ko rito. Huwag ko kayong mag-alala, Madam. Binabantayan ko po yan si Peter kung kumukuha ng mga dilata at baka ibigay doon sa angkan nila. Huwag ko kayong mag-alala, Madam. Ang mata ko, paikot-ikot sa mga kilos niya. Ay, salamat, Sonia. Mapagkakatiwalaan ka talaga. Banta mo yung mga bagay-bagay dito. Ayokong nawawalan. Pinaghirapan ko yan. Mga favorite kong mga pagkain. Sonia, nisin mo nga muna, Sonia, yung music room. Mag-video okay ako, ha? Tawagin mo ako kapag malinis na. O, sige po, Madam. Ang nanay mo pagsabihan mo, hindi ako. Sa tuwing bababa ako ng hagdan, lagi akong pinaparinggan niya na wala akong kwentang tao. Kaya ang nanay mo, pagsabihan mo, ayoko ng gulo, Blandina. Siguro mas maganda maghiwalay na lang tayo. Iwan kita rito. Magsama kayo ng nanay mo. Ano ka ba, Peter? Kaya may nasasabi sa'yo si Mama. Kasi lagi ka nandito sa loob ng kwarto. Hindi ka wala nakikipaghalubilo doon. Hayaan mo ko nandito. Ayokong lumabas. Pagpasensyahan mo na si Mama, matanda na yun. Hindi ka pinaparinggan nun. Ganun ang taga-ugali nun. Kaya pagpasensyahan mo na. Masama loob kung bakit?
Hinarang pala ng gwardya yung mga angkan ko doon sa binyag ng anak natin. Hindi pinapasok ng nanay mo. Kaya wag mo akong sabihan na makihalubilo sa nanay mo, lalabas ako. Hindi na, dito lang ako sa loob ng kwarto. Pero kung ipipilit mo na lalabas ako, uuwi na ako sa bahay ng nanay ko. Kaya nga humihingi ako sa ng sorry kung ginawa sa akin, ginawa sa iyo ni mama yun. Yung hindi pa puntahin yung angkan mo sa binyag ng anak natin. Pasensya ka na. Halika na, bumaba ka na doon. Ano ka ba, Peter? Ba't ka ganyan? Ba't ka ganyan? God! Nakakapagod ka. Pasalamat nga tayo, Peter. Inaalagaan ni mama yung anak natin. Yaw niya siya ipagdamot sa kanya. Dahil lahat ng meron tayo, nanggaling kay mama. Mama, kayo na ka pa ba dyan? Okay na pa ako rito. Narinig ko ang lahat. Ma, nakikiusap naman ako, ma. Tigilan mo na yung pakikialam mo sa aming dalawa. Please lang naman, nasa na nga yung baby namin eh. Diba? Please naman, ma. Ayun lang. Ay, Blandina, kung ayaw mong pakialaman ko kayo, hiwalayan mo ang lalaki niyan. Ma naman, mahal ko si Peter. Mahal. Let's yung pagmamahal yan. Dito ka na muna, alis ako. Saan pupunta? Pupunta ako dun sa kuya mo. Naku, sana mo makahingi ka ng pera dun kay Blandina. Sabihin mo, hindi natin sasabihin yung katotohanan. Kung sino ba yung hawak niyang anak ngayon. Tapos humingi ka ng pera, ma, para makapag-shopping naman ako. Kasi mga kaibigan ko, niyaya ako sa Mall of Asia, hindi ako makapunta kasi wala akong pera. Oo, wag kang mag-alala. Ingit ka akong pera niya kay Blandina. Hindi siya sa akin. Hindi ko lang muna sasabihin kina Senyorita Blandina. Nandun yung matandang yun. Kay madam ko na muna sabihin. A few moments later. Aba, ang kapal din pala taga ng pagmumukha mo, Adelfa, no? Hindi ka pa pinapapasok at nandito ka na sa loob. Talagang makapal ang pagmumukha ko. At hindi ko nakakayang maghintay pa ako sa labas. Tsaka pwede ba, hindi ko ang kailangan ko. Si Blandina. Bastos ka? Walang yaka na sa pamamahay kita? Ako, tigil-tigilan mo kung babae ka. Baka gusto magwala ako rito. At isigaw ko sa buong mundo o sa buong subdivision dito na hindi naman talaga anak ni Peter, pati ni Blandina, yung hawak mong baby ngayon. Bunganga mo. Hindi ko ba yung bunganga mo nakakaya sa mga katbahay? Yung bata rito sa loob, yung sanggol dito sa loob, yung baby ni Blandina, hindi naman taga-anak ni Blandina yun eh. Ano, gusto mo? Isigaw ko? Mga kapitbahay! Baka malig na mga amigo ko yung mga pinagsasabi mo, tumahimik ka, Adelfa! Pwes, hindi ko ang kailangan ko. Tawagin mo si Blandina. Sonia! Madama na po. Tawagin mo si Blandina. Pati yung anak niyang inutil. Opo, madam. Tawagin ko lang po si Senyorita Blandina. Pati si Sir Peter. Hindi ko mo yung bunganga mo, ha? Pagbibigyan kita ngayon. Buwis kang babae ka. Pero teka, kung ayaw mo ipagkalat ko, na hindi mo talaga apo yung pinagmamalaki mo sa mga kaibigan mo dito sa buong subdivision, may kailangan kang gawin sa akin. Anong kailangan mo? Anong kapalit? Tumigil ka lang. Manahimik lang yung bunganga mo. Magkano? Magkano ang kailangan mo? Ay nako, hindi ko ang kailangan ng pera mo. Sayong-sayo na yung pera mo. Ang gusto ko lang naman lumuhod ka. Ano? Luluhod ako sa'yo? Ano ko, tanga? Para gawin ko yan. Lumuhod ka mag-isa mo.
Ano? Parang ayaw mo eh. Ano sabihin ko na ba? Isigaw ko na ba na hindi mo apo? O na, sige na, sige na. Luluhod na ako. Yan. Susunod ka rin naman pala eh. Ayan. Masaya ka na? Oo. Masayang masaya ako. Luluhod ka rin palang maldita ka. Akala mo, makuha mo ko ng pera mo. Kapalang mukha. O senyora, anong nangyari sa inyo? Wala, Sonia. Diyan ka na muna. Senyora. Senyora. Nangyari doon? Buwisit kang Adelpha ka. Pinaluhod mo ko. Manda ka sa akin. Reresbang kita. Pinaluhod mo kong babae ko. Hello. Magkita tayo. Ipapatumba ko. Ipapatumba ko sa'yo. Ang kapal yung pala ng pagmumukha mo, Adelpha, no? Hindi ka pa pinapapasok at nandito ka na sa loob. Talagang makapalang pagmumukha ko. At hindi ko nakakayang maghintay pa ako sa labas. Tsaka pwede ba? Hindi ko ang kailangan ko. Si Blandina. Bastos ka? Walang yak na sa pamamahay kita? Ako, tigil-tigilan mo kung babae ka. Baka gusto magwala ako rito. At isigaw ko sa buong mundo o sa buong subdivision dito na hindi naman talaga anak ni Peter, pati ni Blandina, yung hawak mong baby ngayon. Bunganga mo. Hindi ko ba yung bunganga mo nakakaya sa mga katbahay? Kung ayaw mo ipagkalat ko, na hindi mo talaga apo yung pinagmamalaki mo sa mga kaibigan mo dito sa buong subdivision. May kailangan kang gawin sa akin. Anong kailangan mo? Anong kapalit? Ang gusto ko lang naman lumuhod ka. Senyorita? Pasok! Senyorita, sir. Nandiyan po sa baba yung mama nyo. Sige na, Sonia. Bababa na kami ni Senyorita Blandina mo. Sige, sunod kami. Opo. Halika na. O, senyora, anong nangyari sa inyo? Wala, Sonia. Diyan ka na muna. Senyora. Senyora. Nangyari doon? Excuse me po. Tinawag ko na po si Senyorito Peter pati Senyorita Blandina. Diyan na ho kayo. Salamat. Hoy, Sonia. Pag pupunta ako rito, huwag mo akong babasusin, ha? Isa ka lang namang isang kahig, isang tuka. Akala ko sino ka. Wala ho akong pakialam sa inyo. At pag dawag nyo akong duduruin, pareho lang ho tayong dukha. Bastong babaeng to. Bastos! A few moments later. Hello, Francia. Oo. Kanina pa ako dito sa bahay ng Kuya Peter mo.
Well, kaya ako masaya kasi napahiya ko yung nanay ni Blandina. Minuditahan ba naman ako rito? Pwes, pinahiya ko siya. Ang sabi ko sa kanya, magsisigaw ko din sa loob ng village. At isisigaw ko na hindi niya apo yung pinagmamalaki yung pinabinyagan niya. At hindi anak ni Blandina yon. Ayun, natakot. At syempre, magdita nanay mo, alam mo yan, pinaluhod ko para hindi ko isigaw yung baho nila. Hindi pa tinatawag pa nung alipin ng sagigilid to si Sonia. Yung ate Blandina mo pati ang kuya Peter mo. O sige mo ka nandyan na. Tawagan kita mamaya. Maglinis ka dyan ha. Ma, magandang araw ma. Kamusta kayo? O Peter, Blandina. Ako na dumalaw oh. Ako na dumayo. Kasi parang nakalimutan nyo na kami. Lalo ka na anak. Mukhang kinalimutan mo na ako. Naku ma, pasensya ka na ma. Huwag ka na magtampo sa amin ni Blandina. Busy lang kasi kami talaga nung nakarang binyagan. Tsaka inasikaso ko rin yung business nila eh. Tulungan ko si Blandina. Pasensya na ma. Alam mo ba ginawa sa amin ng nanay mo, Blandina, sa binyag ng anak mo? Hinaharang niya kami sa gwardya. Nakakaya sa mga tao doon. Ang gaganda pa ng mga kasuotan namin. Nagsama pa ako ng mga kapitbahay namin. Tapos hindi kami pinapasok. Ang laking tampo ko ng Blandina. O nga po, nalaman ko nga po yung ginawa sa inyo ni Mama, kaya umihitig ako ng pasensya. At ikaw naman, Peter, hindi mo lang kami tinawagan kung nakapasok ba kami o hindi. Kakainis ka. Kaya nga ma, pasensya naman kung hindi ko yung natawagan yung binyagan kasi dumami na yung bisita, dumami na yung taon na kailangan kong asikasuhin dahil nga binyag ng apo nyo. Pasensya ka na. O nga, matama si Peter, medyo busy lang po. Pasensya na po kayo. Ma, excuse lang ma ha. Mayroon nang tumatawag sa akin. Kausapin ko lang po about sa business to. O sige. Kausapin mo muna yung tumatawag sa telepono. Kami lang muna ni Blandina mag-uusap. Blandina, kausapin mo na si Mama. O sige na Peter, kausapin mo na muna yan. Kami lang muna ni Mama. Hello? Ma, pasensya na po talaga kayo. Wala na sa akin, Blandina yon. Okay na sa akin yan. Pero may sasabihin ako sa'yo. Salamat, Ma, napatawad niyo ako. Pero, ano po ba yung sasabihin niyo, Ma? Wala na kaming kapera-pera ni Francia. Bigyan mo kami ng 10 milyon. Ha? 10 milyon? Hindi ka naman po. Oh, at parang nagulat ka. Di ba marami kayong pera? Bigyan mo kami ng 10 milyon. Pandagdag din sa business namin, tsaka pambili ng mga luho namin ni Francia. Bakit parang ayaw mo, Blandina? Di ba maraming pera yung nanay mong bruha? Hindi naman po masaayaw, kaya lang ang laki po ng 10 milyon. Okay, kung ayaw mo, sasabihin ko lang kay Peter na siya yung ama ng kambal ni Nena. Ano? Si Peter? Ang ama ng kambal ni Nena? Sabi ko na noon pa eh. Si Peter yung ama eh. Pero ma, bakit? Paano nyo nalaman, ma? Paano? Paano ko nalaman? Meron lang naman akong pamangking nagtatrabaho sa Asian Hospital na may kakilala sa Australia na nagdi-DNA test. So positive na anak ni Peter yung kambal. At si Peter siyang bumembang kay Nena. Ayun. Nagwagi si Peter, nagkaanak sila. Kambal pa. Eh kayo ni Peter, wala. Kaya wala ka rin may pagmamalaki sa akin. Hindi ko naman apo yun. At hindi mo ba alam, nakalat na yan sa lugar namin? Ano? Paano na nalaman na hindi ko anak yung bata dito sa bahay ko? Paano nalaman ng mga tao doon sa lugar ninyo? Huwag kang mag-alala, hindi nagmula sa akin yung issue. Baka yung katulong mo nagkalat si Sonia. Pinsan niya yung si ano doon. Si Feling Taga. Si Sonia? Hindi magagawa sa akin ni Sonia yan. Tawagin mo Sonia. Iharap mo sa akin. Sonia! Sonia! Oh, senyorita, bakit po? Sonia, ipinikalat mo ba yung sikreto ko na hindi ko anak yung bata doon sa pinsan mo? Ha? Wala pong kinukwento, senyorita. Di ba, pinsan mo si Feling Taga? Na siyang nagmamaldita rin kay Blandina noon? Malamang ikaw nagkakalat na
Hindi anak ni Blandina yung bata. Huwag ho kayo nagbibintang, Aling Adelpha, ha? Hindi ako sinungaling. Sinungaling. Maniwala po kayo sa akin, senyorita. Tikom po ang bibig ko pagdating sa mga sikreto ng isang pamilya. Sige na, Sonia. Sige po. Ma, may tiwala ako kay Sonia. Matagal na namin katulong si Sonia kaya hindi ako ipapahamak ng taong niya. Okay. Maniwala ka kay Sonia, wala akong magagawa. Basta kailangan ko ng 5 milyon. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip na bigyan kami ni Francia ng 10 milyon. Dahil kung hindi, malalaman ni Peter. Ano yung kailangan ko malaman, ma? Peter? Ay, wala yun, anak. Iba yung pinag-usapan namin. Malalaman ni Peter na masaya si Blandina na kaanak na kayo. Di ba, Blandina? Kala ko naman kung ano. O, Peter, tapos na ba yung kausap mo? O, nakausap ko na tong kliyente ko. May bago na naman akong racket. Ah, buti naman meron kang bagong racket. Saan namang bansa yan? Dito lang mas sa Pilipinas. Ah, dito lang sa Pilipinas. Wait lang, matatawagan ko lang yung iba pang client ko, ha. Usap muna kay ni Blandina. Kasi tawag mo yung mga dapat mong tawagan. Nag-usap lang naman kami ito ng asawa mo. Excuse lang po muna. Hello? Pasalamat ka. Tsaka alam ko naman kasabot mo nanay mo na hindi kami pinapasok sa binyagan. Bigyan ng pagkakataon. 10 milyon sa loob lang ng 5 araw. Sige, ma. Pag-isipan ko yung 10 milyon na hinihingi ninyo. Limang araw? Saan ako kuha ng 10 milyon? Ayoko malaman ni Peter na anak niya yung kambal. Baka iwan niya ako. Hindi! Hingi ako kay mama ng 10 milyon.